natay gitawag og areas of concern diri sa Davao del Sur nga gi-categorize na siya into four, no? Natay katong no security concern, katong mga barangays nga wala kitay problema. So natay 222. Kay naman tay 232 barangays diri sa tibuok probinsya. So natay pulo nga gitawag nato na fall sa category yellow. Nga kining yellow gitawag nato election areas of concern. Natay mga informations or incidents before nga nahitabo aning mga barangay nga posible atong likayan karon nga may tabo pod, no? So natay sa sulok natay tulo ka barangays karon sa sulok nga ginatutukan sa kay naay incidente atong 2022 na election nga nagahitabo anang duha ka barangay sa sulok. And then naapod tay duha sa Matanaw nga nakita nato nga naay posible nga intense political rivalry nga may tabo between two opposing ini candidates. And then naapod tayo sa Magsaysay nga isa nga kabarangay, sa Gunoy naapoy duha ug Digos naapoy duha ka barangay. So all in all natay pulo ka barangays nga ginatutukan para sa karong umaabot nga election. So, isa gihimo na to sa PNP. So ang gihimo nato actually before pa sa pag-start sa ato ang kining election period, ang ato ang mga personnel nagka-conduct dito to include ato ang mga chiefs of police nagka-conduct of visitation sa ato ang mga elected government officials katong mga elected nga mga barangay officials, and then og katong pag file na nila silang candidacy katong identified ng mga candidates ginapabisit nato na sa itong mga chief of police to assess ang ilahang security and as well as possible ng mga threats ng mga nadawat nila kung naaman, no? So mo na nga karon naabot gyud ta sa nagpabiling nga pulo ka mga barangays. Kay all other barangays, all other candidates wala gyud mga threats nga nadawat. So wala po na-identify na to nga intense political rivalry or IPR. So kana pulo ka barangay dili pwede na to tingnan. Dili lang nato divulge kay kini mga barangay ato ato ning ginatutukan ka nga hopefully ma-prevent nato ang mga insidente nga mahitabo. So karon ang atong isa nga gibuhat ang pag-conduct nato og checkpoints ana nga mga area pag musulod mugawas ana nga mga barangays. So karon pud nga umaabot nga election kana pud na sila mga barangay ang daghan tayong utang mga pwersa para maligayan gid nato ang mga insidente nga mahitabo, especially during the election province and tibuok Davao region actually nara sa yellow nga category, no? Kaya ang mag-start ka sa green katong wala gyud concern kay sa ato nakita peaceful gyud ang mga area tapos yellow katong naay mga incident before ug naay alleged nga mga intense political rivalry, tapos ang orange kadto na nang naay presence sa mga NPA, mga crime groups or criminal gangs kunya naapoy katong mga MILF. So sa ato ang probinsya wala na tanan. Moto nga sa Davao dagit sa red. Nga katong red nga kini siya murag lisod na gyud i-control sa gobyerno kay kompleto na tanan nga katong mga grupo present anang area. So wala tanan katong mga areas nga under communal control, wala na katong red. So naara kita sa yellow. So green and yellow lang. Sa maabot ng kalag-kalag kay diretso-diretso ang deployment sa PNP ani. No, sa election natay madugangan ta diri mga almost 200 ka personnel mudugang sa ato ang pwersa nga ubay-ubay pod, and kining almost 200 ato ning tagtag pod nga diri sa ato ang mga tibuok probinsya. And then after sa election pagka 31 mababa na to tanan tong mga election materials gikan sa barangay padulong sa munisipyo. Ang ato na pong pulis diretso na pud sila sa ato ang mga sementeryo para i-secure na po atong mga cemeteries. So diretso-diretso ang ato ang deployment. So atong pulis dili sa gyud mobaway hangtod dili mahuman ang kalag-kalag. Sa ginabawal na to sa cemetery sa. So naagya po itong ipangbawal nga dili magdala og kining mga deadly weapons, tapos walay mga imnunon, walay mga
kini katong sa pagkakaroon katong kanta-kanta mag-video kay diya gibawal na nato ang atuan na lang is paganto dito pagampo sa mga minatay after gina-implement gyapon na nato atong mga curfew hours kay naa po tayo mga ordinance sa matang munisipyo nga atong gina-follow gyapon atong gina-implement sa mga lokal. About sa ano sir, sa election ganban. So sa gun ban, natay na-accomplish nga pulo ka book violations, no? Na sa bladed weapon, ug napoy sa mga firearms. So nakuha nato na siya sa mga munisipyo po na-accomplish na po sila. Ang other firearms, when nag-conduct og raid and by bus, nakuha ko na sila in position sa mga katong personalities na involved na mga kaso. So, saan po ito? May mga nanatas ano sir sa mga gun owners. Well, sa pagkakaroon, since kabalo naman tanan ng mga gun owners nga bawal karon kay natay gun ban, so siguro ang kanang ilahang mga firearm madala nila na right after the election. So November 30, I think, is the end of the election period. So by December 1, pwede na. Sir, mensahe na to sir para sa mga katawhan, especially sa umabot na itong eleksyon. Well, ang atuwa lang yung tumong nga kining atong election is dapat safe and secure, and then gawas gid ang katong kinsa gid ang ipili sa mga tao, no? Kaya ang purpose nato right to suffrage ang pagpili kung kinsa ang ayan ana nga mga posisyon na. So dili gid na nato dapat ihikaw sa ato ang mga botante nga dili sila makaboto. So dapat ilahag yung exercise nila ang katungod nga magboto. Kay mura gyud na ato ang way nga makapilit ang kinsay ang ayan ang mga pistuha ug mag-lead sa ato sa ato ang barangay ug sa SK. Kaya dapat kita tanan kung kinsa man nakapwesto ato ang gyud ang pidili. So mo gyud na siya. Ug daghan pa tang mga programa na pa tayo mga gi-activate karon nga task force sa kontrabigay. Kay kini siya gipanguluhan sa COMELEC ato ang gyud ning i-avoid kay na-practice na sa Pilipino sa atuwa sa atuwa nga pag na-election ang mga politiko mangatag which karon ang COMELEC nagsulti yun nga dapat atuwa yun yung pagbawal. Kay natay gitawag nga program karon kontra bigay. No? So sa checkpoints na to isa na ang atong implement kanang kontra bigay. Ug natay mga information nga madawat nga nay nanghatag diha nga mga politiko atuwa gyud na yung action.